Good morning. Our topic is all about comparing and arranging decimal numbers. How do we compare decimals? We compare decimals by using the symbols less than, greater than, and equal. Example, 1 and 34 hundredths is less than 2 and 1/10. So, ang given kasi natin dito ay mixed decimal or may whole number yung decimal. So, ang katumbas nito sa fraction ay mixed fraction. So, pagka mixed decimal, ang titignan natin doon ay yung whole number. So, yung 1 and 34 hundredths, ang whole number niya ay 1. Yung 2 and 1/10, ang whole number niya ay 2. So, therefore, mas malaki yung 2 and 1/10 kaysa 1 and 34 hundredths. Kaya 1 and 34 hundredths is less than 2 and 1/10. Next example, 5/10 is greater than 234 thousandths. So, hindi porket mas maraming digits yung 234 thousandths, ito na mas malaki. Mas malaki yung 5/10. Pagka naman decimal number ang binigay, walang whole number, ang given natin, sa tenths kayo titingin, sa tenths. So, ang tenths nito ay 5/10, ang tenths nito ay 2/10. So, ang mas malaki ay 5/10 kaysa 234 thousandths. Next example, 52 hundredths is greater than 514 thousandths. So, sa next example naman, parehas ang value ng tenths. So, parehas ng 5/10. So, pagka ganito ang given, nagkaparehas ang tenths, sa hundredths kayo titingin. So, yung 52 hundredths, ang hundredths niya ay 2 hundredths. Yung 514 thousandths, ang hundredth niya ay 100. So, mas malaki yung 52 hundredths kaysa 514 thousandths. So, we can say that 52 hundredths is greater than 514 thousandths. So, ganun lang. Pag parehas ang tenths, sa hundredths kayo titingin kung alin na mas malaki. Pag parehas pa rin ng tenths, parehas pa rin ng hundredths, sa thousandths kayo titingin. And so on and so forth. Next example, 3,231 10,000ths is less than 3,240 10,000ths. So, dito naman, parehas yung tenths nila na 3/10. Yung hundredths nila, parehas din na 200ths. Then, titingin tayo sa thousandths place. Yung 3,231 10,000ths, ang thousandths ng decimal na ito ay 3. Yung isa ay 4 thousandths. Therefore, 3,231 10,000ths is less than 3,240 10,000ths. So, ito na ngayon. Pagka parehas yung tens, sa hundreds kayo titingin. Pag parehas pa rin, sa thousands titingin. Kung alin na mas malaki, yun ang greater. So, dito naman sa last example, 4 tenths is equal to 40 hundredths. So, equal lang yun. Kasi yung tenths niya ay 4, parehas. So, yung 0 kasi, walang value na yun eh. Kahit magdagdag ka pa ng ilang 0 dito, yan man eh maging 400,000 or 4,000, 10,000, kahit magdagdag ka pa ng ilang 0. Yung tenths kasi ay equal pa rin. Kasi no value yung, walang value yung 0 pagka decimal. We can also compare decimals
by arranging them in ascending and descending order. When we say ascending order, increasing order, simula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Of course, descending order is opposite to ascending order. When we say descending order, decreasing order, o papaliit. So, aayusin natin pag sinabing descending order, pinakamalaki muna hanggang pinakamaliit na value ng decimals. Example ng ascending order. So, ito yung ascending order. Pinakamaliit yung 2/10, pinakamalaki yung 2 and 1/10. So, pinakamaliit itong 2/10 kasi ang tens nito ay 2. Ito ay 3/10. Ito ay 5/10. Siyempre, mas malaki yung may whole number na 1. Ang whole number nito ay 2. Ay mas malaki siya dun sa 1 and 1/10. Dun naman sa pinaka malaki, yung 2 and 1/10, mas malaki siya sa 2 and 500 kasi ang 10th nito ay 0, ang 10th niya ay 1. Although pareha sila ng whole number na 2. So, ito yung ascending order. Simula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking value ng decimal. Second example, so ito yung ascending order, 1 and 500s, then 1 and 2300s, 1 and 3/10s, 2 and 5100s, 2 and 7500s. Pinakamaliit tong 1 and 500s. Kasi yung tens niya ay 0. Yung second na pinakamalaki ay 1 and 2300s. Ang tens niya ay 2 tenths. Then, syempre, mas malaki yung 1 and 3/10 dahil ang tens niya ay 3/10. Doon sa dalawa. Dito naman, syempre, sa whole number pa lang, talo na yung mas malaki na siya sa 1 and 500s, 1 and 2300s, and 1 and 3/10. Kasi 2 yung whole number niya. Yun naman pinakamalaki, yung 2 and 7500s. Although pareha sila na 2, yung whole number. Yung tens nito ay 5/10, yung 2 and 5100s. Ang tens ng 2 and 7500s ay 7/10. Kaya mas pinakamalaki yung 2 and 7500s. Descending order, kabaligtaran to ng ascending order. Pinakamalaki hanggang pinakamaliit. So, pinakamalaki yung 2 and 1/10. Then, second, 2 and 500s. Kasi, ang tenth nito ay 1, 0 ang tenth nito. Kaya mas malaki yung 2 and 1/10. Siyempre, mas maliit yung 1 and 1/10. Dahil sa whole number tayo titingin. Ang whole number ng dalawang naunang decimal ay 2, ito ay 1. Mas maliit yung 5/10 dahil wala siyang whole number. Then 3100s dahil mas malaki yung 5/10 sa 3/10. Then ang pinakamaliit ay 2/10 dahil yung tenths niya ay 2 lang. Next example. Descending order, 2 and 7500s, 2 and 5100s, 1 and 3/10s, 1 and 2300s, and 1 and 500s. So, pinakamalaki to dahil yung tenths niya ay 7. Compared dun sa next na decimal, which is 5/10 lang. Then, syempre, mas maliit yung 1 and 3/10 dahil yung whole number niya ay 1. Then, dito naman sa sumunod, yung 1 and 2300s, yung tenths nito ay 2, ang tenths nito ay 3, mas malaki yung 1 and 3/10. Then, ang pinakamaliit na value ay 1 and 500s dahil ang tenth nito ay 0. Learning task 1. Compare the following decimals by writing greater than, less than, or equal. Number 1.
1 and 396 thousandths, blank 95 hundredths. So, anong symbol ang ilalagay natin dito sa box? Greater than. So, 1 and 396 thousandths is greater than 95 hundredths. Kasi itong 1 and 396 thousandths, may whole number na 1. Yung 95 hundredths ay wala. Number 2, 29 hundredths, blank 3 tenths. So, anong symbol kayang ilalagay natin? 29 hundredths is less than 3 tenths. Kasi ang tenths nitong 29 hundredths is 2. Ang tenths nitong 3 tenths ay 3. So, mas malaki yung 3 tenths. So, kung saan naka-open yung symbol, yun ang mas malaki. Number 3, 6 and 5 tenths, blank 6 and 500 thousandths. So, equal lang sila kasi parehas na 5 tenths ang kanilang tenths. Kasi yung 0 sa dulo ng decimal ay no value. Wala na yung value. Number 4, 7 and 4 tenths, blank 7 and 49 thousandths. So, anong symbol kayang ilalagay sa box? So, 7 and 4 tenths is greater than 7 and 49 thousandths. Kasi ang tenths ng 7 and 4 tenths ay 4. Ang tenths ng 7 and 49 thousandths is 0. Eh, mas malaki yung 7 and 4 tenths. Number 5, 27 and 5 tenths, blank 27 and 492 thousandths. So, mas malaki yung 27 and 5 tenths kaysa sa 27 and 492 thousandths. Kasi yung 27 and 5 tenths, 5 ang tenths niya. Yun namang 27 and 492 thousandths, 4 tenths lang. Kaya mas malaki yung 27 and 5 tenths. Learning task 2. Arrange the given decimals in ascending order. So, talakay na natin to kanina na pagka sinabing ascending order, i-arrange natin yung decimals from smallest to largest value o pinakamaliit hanggang pinakamalaking decimal. Number 1, 1 and 7 tenths, 9 tenths, 1 and 7 hundredths, 1 and 9 tenths, and 7 tenths. So, paano natin naayusin? In ascending order. So, pinakamaliit yung 7 tenths. Then, yung 9 tenths. Kasi mas malaki yung 9 tenths sa 7 tenths. Yun namang sumunod yung 1 and 7 hundredths, siyempre mas malaki siya doon sa dalawang naunang decimal dahil may whole number siya na 1. Then sumunod yung 1 and 7 tenths kasi ang tenths nitong 1 and 7 hundredths ay 0. Ang tenths nito ay 7. Then ang pinakamalaki ay 1 and 9 tenths kasi ang tenths niya ay 9. Number 2, 2 and 342 10,000ths, 2 and 3,042 10,000ths, and 2 and 3,104 10,000ths. So how are we going to arrange these decimals to ascending order? Ang pinakamaliit yung 2 and 342 10,000ths. So, kung makikita natin, parehas ang kanilang whole number na 2. Sa tenths tayo titingin. 0 ang tenth nito. Then yung sumunod
ay 2 and 3,042 10,000s kasi 3 tenths to. Yun namang pinakamalaki, yung 2 and 3,100 for 10,000s, magkapareha sila ng tenths na 3. Siyempre, doon tayo titingin sa hundreds. Ang hundreds ng 2 and 3,042 10,000s ay 0. Ang hundreds ng 2 and 3,100 for 10,000s ay 1. Kaya pinakamalaki itong 2 and 3,100 for 10,000s. 3, 5, whole number po. Then 5 and 12,000s. 5 and 1/10. Then 502 thousandths. So how are we going to arrange these decimals to ascending order? Siyempre, pinakamaliit yung 502 thousandths. Kasi wala siyang whole number. Then, yung 5 na whole number. Siyempre, mas malaki yung 5 and 12 thousandths sa 5. Kasi ito may decimal na sobra. Siya, 5 lang na whole number. Siyempre, pinakamalaki yung 5 and 1/10 dahil ang 10 ng 5 and 1/10 ay 1. Yung 5 and 12 thousandths, 0 ang kanyang 10. Number 4, 6 tenths, 6,065 10,000ths, 6,059 10,000ths, and 6,061 10,000ths. So, paano kaya natin siya ayusin in ascending order? So, ang pinakamaliit ay 6 tenths. Then, 6,059 10,000ths. Then, 6,061 10,000ths. Parehas yung tenths nila at hundreds. Kaya doon tayo tumingin sa thousandths. Ang thousandths ng 6,059 10,000ths ay 5 thousandths. Yung namang 6,061 10,000ths, ang thousandths niya ay 6. Kaya mas malaki itong 6,061 10,000ths. Then, ang pinakamalaki yung 6,065 10,000ths. Yung sinundan niyang decimal, pareha sila ng tenths, hundreds, at thousandths. Kaya doon tayo sa 10,000ths titingin. Ang 10,000ths digit ng 6,061 10,000ths ay 1. Samantalang yung 6,065 10,000ths ay 5 10,000ths. Kaya mas malaki itong 6,065 10,000ths. Number 5, 1 and 3 tenths, 1 and 309 thousandths, 1 and 3 hundredths, and 1 and 39 hundredths. So, paano kaya natin ito aayusin in ascending order? Pinakamaliit yung 1 and 3 hundredths. Kung makikita natin, lahat sila 1 ang whole number. Kaya sa tenths tayo titingin. So, ang tenths nitong 1 and 3 hundredths ay 0. Yung sumunod na decimal ay 1 and 3 tenths. Kaya mas malaki ito. 3 tenths kasi ang tenths nito, ito ay 0. Yung sumunod naman, kaya mas malaki siya doon sa 1 and 3 tenths. Siyempre, meron pa siyang hundredths tsaka thousandths nakasunod. Yung isa, yung 1 and 3 tenths, wala na. Kaya mas malaki ito. Then, pinakamalaki yung 1 and 39 hundredths. Kasi yung sumunod na decimal na pinakamalaki ay 0 hundredths. Ito ay 9 hundredths. Kaya pinakamalaki yung 1 and 39 hundredths.
Learning task 3. Solve the given problems. Number 1. Team Nara and Team Mahogany underwent a water challenge. Their task was to transfer the water in a cup from the first player to the 10th player without spilling within the allotted time. After the task, the team captain measured the water collected using a measuring cup. Team Nara collected 1 and 302 liters, 1 and 302 thousandths liters, while Team Mahogany collected 1 and 45 thousandths liters of water. Which team got more water? So, meron daw challenge ang Team Nara and Team Mahogany. Ang task nila ay may transfer yung tubig sa cup ng first player hanggang sa 10th player nang hindi natatapon na within the allotted time. Pagkatapos ng task, mineasured ng team captain yung tubig na nakolekta. Yung Team Nara nakakolekt ng 1 and 302 thousandths liters, while Team Mahogany, ang nakolekt nila ay 1 and 45 thousandths liters of water. Kaninong team daw ang nakakuha ng mas maraming tubig o nakakolekta ng mas maraming tubig sa cup? So, alin ang mas malaki? 1 and 302 thousandths liters na tubig na na-collect ng Team Nara or 1 and 45 thousandths liters ng tubig na na-collect ng Team Mahogany? Alin na mas malaki? So, syempre mas malaki yung 1 and o mas maraming tubig yung 1 and 302 thousand liters. So, ang nakakolekta ng mas maraming tubig ay Team Nara. Number 2, in a bazaar, different items were on sale for big discounts. Irene was looking for a school bag. She visited 3 stalls to buy one for his younger brother. The stall offered the school bag of the same quality, but differed in price. The first stall offered 749 pesos and 25 centavos. The second stall for 792 pesos and 45 centavos. And the third stall for 724 pesos and 95 centavos. If she wanted to save, from which stall would she buy the school bag? So, namili daw sa isang bazaar si Irene. Namili siya ng school bag para sa kanyang younger brother. So, meron siyang pinagpili ang 3 stall. Yung first stall, ang presyo ng school bag ay 749 pesos and 25 centavos. Yung second stall ay 792 pesos and 45 centavos. At yung third stall ay 724 pesos and 95 centavos. Ang tanong, kung gusto niyang makatipid, saang stall siya bibili ng school bag? So, alin kaya dito yung pinakamura o pinakamaliit na value? First stall ba? Second stall ba? Or third stall? So, pinakamura sa third stall, yung 724 pesos and 95 centavos. Doon siya makakatipid. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Sana may natutunan kayo sa aking math tutorial. At huwag nyo na rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Bye for now and God bless po. Salamat!